Okay, magandang gabi po mga kababayan. Kailangan po nating pag-usapan itong nangyayari sa ngayon. Wala nang iba, alin pa ba, kundi itong malaking gulo na inumpisahan ni Sara Duterte. Sa ngayon, so imbis baga na nagsisipagtrabaho yung mga tao, yung mga opisyal ng gobyerno natin, eto at may mga ginagawa silang preparasyon, mga kaganapan upang kontrahin itong mga maitim na balak ng Vice Presidente. Alam ko na napanood na ninyo, napanood na nating lahat. Hindi na natin kailangang ipalabas pa dito ang video. Alam na nating lahat kasi alam na nga ng buong mundo yung gulo na ginawa ni Sara na pagbantaan yung buhay ng ating Pangulo, ng kanyang pamilya, ng pinsan. Tapos, pagkalipas ng isang araw, binawi. At ngayon, dahil alam niya na magre-resume ang Quadcom hearing tungkol sa katagal na hindi matapos-tapos na hearing, investigasyon tungkol sa anomalya sa paggamit ng confidential fund sa opisina ni Sara Duterte, sa Office of the Vice President at ng Department of Education noong panahon niya. Tapos, nagpa-interview na naman siya. Kaninang umaga lang yata or kagabi, ibang-iba na naman ang sinasabi. Nandoon na nagsasalita siya ng tungkol sa pagmamahal sa bayan. Kesyo mahal na mahal niya ang Pilipino, ang Pilipinas. Halatang halata naman na wala sa puso yung pinagsasasabi. Kasi kitang-kita na nagbabasa. Ewan kung sino ang gumawa ng speech niya na binabasa niya. And then, salamat naman at sumipot na siya sa wakas doon sa Quadcom hearing. Pero, sumipot nga sa kabila ng mga kaguluhan na pinaggagawa niya nitong mga nakaraang araw. Ngayon na nagpakita na siya dyan sa Kongreso, sa hearing, talaga pong hindi talaga nawawala. Mayabang pa rin. Napaka-arogante. Nangbubuli pa rin. At the way, yung behavior niya, the way she moves, yung facial expression, para bang napaka-normal lang sa kanya ang lahat. Yung makikita mo na para bang wala siyang ginawang mali. Parang napaka-normal. At kitang-kita mo yung pagka-spoiled brat. Brat na brat talaga yung dating. Tapos ayan na, ang dami niyang mga request. Ang daming request, ang daming nakikipagdebate na naman kahit na hindi siya nire-recognize para magsalita, nagsasasalita. Kapag hindi hindi hinihingi na siya'y magsalita, panay ang salita. Pero pag kailangan na siya'y magsalita, ayaw na magsalita. So yun nga po, nagkaroon kanina ng hearing, tapos parang wala, ewan ko lang kung hindi pa tapos, or iba na naman siguro ang pinag-uusapan ngayon sa Kongreso. Kasi pinutol ko na kanina kasi may mga gagawin ako. Pero yung huli kong narinig na iniimbestiga ay yung si Edward Fajarda. Yung talagang may kinalaman doon sa disbursements o yung pag-withdraw ng mga pera
ng confidential fund na ang mga sagot umiiwas din, na tila baga wala siyang kaalam-alam kung saan ginagasta, saan dinadala yung pera, pero siya yung nag-withdraw. At siya ang siya ang garantor, kumbaga. Kasi nakaband pala siya sa gobyerno. Ganun pala po yun. Ganun pala yun kapag ikaw ay, ano ba yung papel niya? Basta yung role niya na, yung posisyon niya na tungkol sa paghawak ng pondo, meron palang ban, cash ban. Well, mapapakinggan nyo na lang kung kayo'y nanood ng hearing. Pero ang gusto ko pong puntuhin sa ngayon ay ito. Dahil nga dito sa mga pinaggagawa ni Sara, mula pa nung umpisa pa nung sinisiraan ng tatay niya at ng mga kapatid niya, at nitong huli, siya na rin yung bumabanat sa ating Pangulo. Na wala namang kaya ako naiinis kay PBBM kasi hindi siya nagsasalita, wala siyang ginagawa. Kaya umabuso ng gusto itong pamilyang ito, pamilya Duterte. Pero ngayon, itong ginawa ni Sara na talagang lantaran publicly na pagbabanta sa buhay ng pamilya Marcos at Romualdez, sa wakas, ay nako, dito ko nahihirapan sa pagbablog kasi pag ako matagal na nagsasalita, nangangati ang lalamunan ko. Sa ngayon po, sa wakas, nagsalita na rin si PBBM. Sa wakas, baka naman may nag-pressure sa kanya. Kasi marami na rin nagsasabi na bakit parang ayaw man lang ipagtanggol ang sarili. So ngayon, sa wakas, nagsalita na papalagan daw niya, hindi niya palalagpasin itong ginawa nito ni Sara Duterte. At sa totoo lang, pati yung mga iba-ibang mga government agencies ay kumikilos na. Pero ibang-iba po talaga. Ibang-iba itong gobyernong ito kaysa doon sa gobyerno ni Digong. Kasi noon, itong mga pinaggagawa na ito ni Sara Duterte sa Pangulo, kung panahon ni Digong sa kanya ginawa yan, magkapatay na yan eh. Kasi yung panahon ni Digong isang nagbiro lang na isang school teacher na nagbiro na kung sino man daw ang makakapatay kay Digong dahil sa inis na siguro ng tao sa mga nakikita niyang hindi magagandang nangyayari, nagbiro siya na mag-o-offer siya ng 50 million na kung tutuusin, talagang yun ang totoong biro dahil wala namang kakayanan yung taong yun. Wala namang 50 million ng taong yun para magpapatay ng isang presidente. Pero pinatulan, di ba? Pinatulan. Agad na inaresto, kinulong. Pero ito ngayon, itong ginagawa ni Sara, pasalamat siya. Ang tindi ng ginagawa ni Sara dito sa Pangulo natin at wala man lang ginagawa si PBBM. Buti ngayon kahit paano nagsalita na. At buti naman, mga ahensya ng gobyerno kumikilos. Pero ewan ko lang kung saan makarating ito. Kasi sa tingin ko lang, nandoon pa rin yung pag-aalangan nilang kumilos. Nandoon pa rin. Na tila baga talagang may takot sila. May takot sila sa Duterte. Abangan na lang natin kung ano ang mangyayari. At itong si Sara, kung sino-sino na lang ang naghahanap yata ito ng kakampi. Dahil binanggit pa niya yung tungkol sa issue
na walang katotohanan. Yung kesyo si Marcos Sr. daw ang nagpapatay kay Ninoy Aquino, na ayaw nang patulan ng mga anak ni Ninoy. Alam ng pamilya Aquino na hindi si Marcos ang gumawa nun. Pero ito ngayon parang nanggagatong si Sara. Para ano? Baka sakaling kumampi sa kanya yung mga dilawan at mga kakamping. Hindi naman sa kanya kakampi ang mga yan. Galit sa kanila yan eh. Ngayon, itong naging reaksyon po, pag-usapan natin itong mga naging reaksyon ng iba-ibang mga tao. Kasi sinusubaybayan ko anong reaksyon ng mga iba-ibang mga vloggers, mga kahit sino. May mga opisyal ng gobyerno. Ito ang opinion nila tungkol doon sa banta ni Sara Duterte na ipapapatay niya. May kausap na siyang tao na papatay sa Marcos Romualdez, sa pamilya Marcos Romualdez. Na mga kababayan, kung tutuusin, hindi po talaga biro itong banta na ito, itong salitang ito. Kasi ito ang napansin ko sa mga ibang mga reaksyon ng mga iba, na paano daw pala kung si Sara Duterte ay nadulas, na aksidente o namatay, na kahit na hindi naman sadyang pinatay, paano daw kung na aksidente? Ibibintag kay BBM. Wala man lang po akong narinig na opinion na itong banta na ito ni Sara Duterte ay pwedeng gamitin ng iba. Yung talagang sadya na may papatay. Yung talagang sadya na papatay kay Sara Duterte. Na hindi naman talaga si BBM or si Martin Romualdez, dahil wala sa kanila ang ugali ng pagpatay. Itong Marcos Romualdez, hindi naman sila mamamatay tao eh. Napaka-imposible. Napaka-imposible po yung guni-guni ni Sara Duterte na kesyo ang pinagbibintangan niyan papatay sa kanya ay si Martin Romualdez. Natatakot ka pala, mayroon ka palang duda, napapatayin ka ni Martin Romualdez, bakit nagkulong ka dyan sa House of Representatives? Teritoryo niya ni Martin Romualdez eh. Kaya, alam nyo, napaka-inconsistent po. Walang saysay, walang katorya-torya ang pinagsasabi nito ni Sara. Pinagbibintangan, may duda ka pala na gusto kang ipapatay ni Martin Romualdez. Bakit nandiyan ka? Ang lakas ng loob mo na dyan ka para ka pating nagdi-dare. Para mong dinidare si Martin Romualdez na teritoryo yan ni Martin dahil siya ang leader dyan sa House of Representatives. Tapos dyan ka pa nagtatatalak. Dyan ka nagwala. Dyan ka gumawa ng iyong virtual press con sa mga kapareho mo mga siraulo. Ipapapatay ka pala ni Martin Romualdez, bakit diyan ka nagtago ng ilang oras magdamag sa House of Representatives? Sa totoo lang gusto mong i-hostage yung House of Representatives, yung batasan, at diyan kayo mag-stage ng inyong kudita ng inyong people power. Ngayon, since nag-abang ako ng makarinig ng opinyon ng mga iba. Wala akong narinig na nag-opinyon na itong pagbabanta na ito, pwede itong gamitin ng ibang mga elemento. Bakit?
Wala bang may galit sa Duterte o kay Sara? Hindi ang Marcos at Romualdez ang magbabalak na gawin sa iyo, Sara, yung iniisip mo. Ibang tao, ibang grupo ang pwedeng gumawa sa iyo. Sa dami ng atraso ninyo, di ba mga kababayan? Tama ba ako? Hindi Marcos, hindi Romualdez ang pwedeng gumawa kay Sara ng guni-guni niya. Wala sa personalidad nila, wala sa pagkatao nila, wala sa record. Hindi ganon ang Marcos at Romualdez. Buti pa kayo mga Duterte, kayo ang mamamatay tao. At ito pa lang, ikaw ang nagbabalak ng masama sa Marcos at Romualdez na pamilya. Ikaw. Alam na nga ng buong mundo, oh. Kasi kung hindi ka ba naman tanga, boba talaga eh, hindi nag-iisip, ibo-broadcast mo ba naman sa social media? Isisigaw mo sa social media, sa publiko na nakaabang yung mga bilyon-bilyong mga tenga sa buong mundo. Magsasalita ka ng nag-hire ka na ng assassin, ng taong papatay kay sa Marcos at Romualdez. Hindi ka ba naman tanga? Ikaw ang may balak, ikaw ang mayroong maitim na balak. Huwag mong ibibigay sa ibang tao, huwag mong ibibigay sa Marcos at Romualdez dahil wala silang record ng mga pagpatay. Kayo ang meron, kayong Duterte. Kayo ang nagbabalak ng masama kay PBBM. Ayan, inamin mo na nga, oh. Nag-hire ka na eh. May kausap ka na. Paano pala? Napakababaw po ng opinyon ng iba na paano kung na-aksidente? Paano kung nadulas? Paano kung? Hindi yun. Hindi sa ganung paraan. Hindi naman pwedeng ibintang kay PBBM kung nadulas sa banyo. Or kung ano pa man. Pwedeng gamitin po yan ng ibang tao, ibang grupo na may galit sa mga Duterte. At marami po yan. Given sa history. Given the history of the Duterte family. Sa palagay nyo ba, walang nagbabalak sa kanila? Sa buhay nila? Yun na lang na mga pamilya ng mga libu-libong pinatay nila sa tukhang, sa EJK, sa war on drugs. At yung mga kalaban nila na mga drug lords, hindi kaya samantalahin ito? Hindi kaya talagang totoo na mayroong gustong pumatay kay Sara Duterte? At ito, pagkakataon nila, pwedeng gawin. Pagkatapos ibibintang dito sa Marcos at Romualdez. Yan po ang delikado mga kababayan. Kapag itong pangyayaring ito ay gamitin ng iba. Gamitin ng ibang tao na may galit sa mga Duterte. Pahamak ngayon yung pamilya Marcos at Romualdez na hindi naman sila ang gumawa. Di ba? Sa totoo lang, itong ginawa ni Sara, hindi lang sarili niya, pamilya niya ang sinira niya, kundi sisirain pa niya yung reputasyon ng Marcos at Romualdez at ang buhay nila. Kasi baka nga mangyari kay Sara, nagawa ng ibang tao, ibang grupo, ibibenta ngayon kay PBBM. O ano na ngayon mangyayari? O di gagawin na nung pinagbilinan mo Sara, napatayin itong Romualdez Marcos pamilya.
Dahil yun ang bilin mo kapag may pumatay sa'yo. Na kahit hindi na nyo naman napatunayan na itong pamilya Marcos at Romualdez ang may gawa, kundi iba. Ibang tao, ibang grupo. What if mga kalaban ninyo na mga pinatay ninyo, pinakulong ninyo na mga Chinese drug lords na may galit sa inyo? Di ba mga kababayan? Pagkatapos, ang pagbabalingan itong hired assassin ni Sara, yung pamilya ni Marcos Romualdez, na wala namang kinalaman sa kung ano man ang nangyari sa kanya. Diyan po ang danger dito sa ginawa ni Sara Duterte. Mapapahamak yung pamilya ni PBBM at ni Martin dahil sa kagagawa ni Sara, dahil sa bilin niya dito sa hired assassin na ito, na kung may mangyari sa kanya, patayin daw si PBBM at ang pamilya ni PBBM. Samantalang iba ang may gawa. Di ba? Inilalagay niya sa alanganin yung buhay ng Marcos at Romualdez dahil dyan sa kagagawan niya. Kaya mga kababayan, dapat lamang po na hanapin, dapat lang na huntingin yung kung sino man yung kausap ni Sara Duterte. Kung sino man yun, dapat matagpuan yun. Baka naman yung isa dyan sa mga sundalo mismo na gwardya, gumugwardya kay Sara, dahil siyempre nasa kay Sara ang loyalty ng mga yun eh, dahil ang iba yata niya mga gwardya ni Sara, mga taga Davao. Bakit hindi niyo umpisahan dyan sa mga bodyguard ni Sara, sa talagang mga close confidants ni Sara? At alam nyo, ito lang na tungkol kay itong kaso ni Zuleika Lopez. Alam nyo kung bakit bantay sarado ni Sara itong si Zuleika, na ultimong doon sa Veterans Hospital, ipinagbilin pa ni Sara kay Bato de la Rosa at kay Bongo ang pagbabantay kay Zuleika. Dahil umuwi nga muna siya doon daw sa mga anak niya. Pinabantayan kay Bato. At itong si Bato na to, kasabwat din ito eh. Kasabwat ito si Bato dyan sa binabalak nilang people power. Alam niyo mga kababayan, dapat nagka gulo-gulo na rin lang. Kung ako kay PBBM, wag lang si Sara ang habulin nila, kundi pati yung mga supporter, yung mga sumusuporta kay Sara dyan sa tinatawag nilang pag-aalsa na yan. Sino-sino mga yon? Yung mga nagpunta dyan, mga personalidad na nagpunta dyan sa napakalaking rally nila. Kagaya niyang Salpanelo, si Vic Rodriguez. Ewan ko ba anong nangyari kay Vic Rodriguez? Grabe. Alam mo, dito mo makikita ang karakter ng isang tao. Hindi talaga siya naging loyal kay PBBM. Kasi kung talagang loyal ka sa isang tao, nagkagalit man kayo, dapat hindi siya pupunta sa kampo ng kalaban. Patunayan niya na naging loyal talaga siya nung panahon nila ni PBBM. Hindi eh. Walang loyalty ang taong to. Tapos kung ano nung pinagsasabi doon sa rally. Dapat po, wag lang si Sara, pati si Bato, yung mga sumusuporta. Alam niyo ba, ako sa tingin ko mukhang nanganganib ang buhay ni Zuleika Lopez. Natatakot si Zuleika Lopez na baka may gumalaw sa kanya. Kung sa mga kababayan, kung sa side ng gobyerno,
walang pwedeng gumalaw kay Zuleika Lopez. Kailangan buhay si Zuleika Lopez dahil yung testamento ang salita ni Zuleika Lopez ang kailangan ng gobyerno. Bakit naman papatayin yan? Kung natatakot si Zuleika Lopez sa buhay niya, walang ibang pwedeng gumawa sa kanya kundi yung kampo ni Sara. Si Sara mismo. Dahil pwedeng patahimikin siya para hindi na siya makapagsalita. Kita mo, gwardyado siya eh. Ayaw iwanan dahil natatakot na baka may kumausap, baka mapaamin. Pati sa ospital, bantay sarado ni Bato at ni Bongo. Nang sa ganon, walang makalapit na taga-gobyerno. Di ba? Hay naku mga kababayan, nakakalungkot. Ang dami-daming problema ng bansang ito. Ang dami-daming problema na hinaharap yung Pangulo natin. At dapat din harapin ng ibang mga opisyal ng gobyerno natin, lalo na itong mga representatives, mga congressmen, na hindi lang naman dyan sa Manila ang trabaho, kundi pati sa kani-kanilang mga distrito. Maraming dapat gawin para sa pag-unlad ng bayan. Pero, look at the situation. Imbis na magtrabaho yung mga opisyal natin ng mga gawain, mga aktibidad na pampaunlad ng bayan, ito ay mga ginagawa dahil sa panggugulo ni Sara Duterte. Alam mo, ngayon pa lang, dapat putulin na yung koneksyon ni Sara sa gobyerno. Diyan ako naiinis eh. Kasi, bakit yan itong magkapatid na, itong Amy Marcos, maalala ko ang Amy Marcos, pinagbantaan yung buhay ng kapatid. Pinagbantaan ang buhay ni Bongbong Marcos. Pero saan? May narinig man lang ba tayo na statement? Pero nagpunta siya doon sa Veterans Hospital para dalawin yung Zuleika Lopez. Talagang doon pa rin siya sa Duterte, sa kampo ng Duterte. Nakakalungkot. Kasi, ang dami-daming problema ng bansa, pero may nagpapagulo, may nanggugulo, imbis baga na magtrabaho, ito ang ginagawa, panggugulo. Kasalanan nito ni Amy Marcos eh. Kasalanan ninyo. Kayo na naglagay dyan kay Sara Duterte na maging Vice President. Kayo, Amy Marcos, bakit binigyan mo ang Pilipino ng ganitong klaseng Vice President? Ang dami-dami pwedeng maging ka-running mate ni BBM noon. Bakit yan ang ibinigay nyo? Isang lukaret? Isang baliw? Dapat noon pa lang alam nyo na. Tapos ngayon, nakita mo na ugali, nandiyan ka pa rin. Natuwa tayo na nagkaroon na ulit tayo nakabalik na ang Marcos, na kumbaga patungo na tayo sa landas ng pag-unlad at katahimikan. Pero ito, dahil sa pagiging Vice President ni Sara, gulo-gulo tayo ngayon. At kasalanan niya ni Amy Marcos. Sana hinayaan na lang yan si Sara na doon sa mag-mayor na lang yan sa Davao. Doon lang siya dapat eh. Gawin nilang kaharian yung Davao anyway eh. Gusto naman yata nila eh. Kasi kung ayaw nila, bakit hanggang ngayon eh, nananalo pa rin yan? Anyway mga kababayan, hanggang dito na lamang po.
Nakakainit lang ng ulo. Maraming salamat sa panonood at antabayanan po natin ang mga kaganapan dito sa ating bansa. Maging handa po tayo. Ipaglaban po natin ang ating bansang Pilipinas dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Okay? Peace.